Winasak ni Sanji ang simento sa paa ni Luffy at nag-umpisa ng umangat ang katawan nito. Bigat na bigat si Genzo na hinahawakan ang ulo ni Luffy. Tumalsik ang ating bida sa air at tuwang-tuwang sinabing I'm back. Hinilan ng ating bida si Zoro at nakipagpalit. Tumalsik si Zoro sa langit na parang binala sa kanyon. Nagsimula na ang ating bida sa kanyang combo attack na hindi man lang madepensahan ni Arlong. Laglag pa nga ang mga taong nakakasaksi sa ginagawang panggugulpi ni Luffy sa Chokoy, habang ang ating bida ay non-stop pa rin sa pagpapakawala ng atake. Bagsak si Arlong at parang batang tuwang-tuwa si Strawboy. Bumangon ang Chokoy at sinabing yon lang ba ang kaya mo? Sagot ni Luffy na warm up lang yon habang ito ay nag-i-stretching. Sinubukang kagatin ni Arlong si Strawboy pero nailagan lang ito ni Luffy, kaya inulit-ulit ni Arlong ang pagkagat na paulit-ulit ding nailagan, hanggang sa nahawakan ni Arlong si Luffy at bibigyan ng sure hit. Pero hinila ng ating bida ang kanyang ulo kaya ang poste ang nakagat ng Chokoy, at nagulat ang lahat sa lakas ng panga ni Arlong dahil nagawa nitong wasakin ang poste, kaya gumuho ang parte ng Arlong Park at tumakbo palayo si Luffy. Nagumpisa ng umatake si Arlong pero nailagan ulit ng ating bida. Kinuha ni Luffy ang mga espada at umatake ito na parang bata, pero sinalag ito ni Arlong ng kanyang ilong at naputol ang espada. Pero hinataw pa rin ni Luffy ang natitirang espada, at ito naman ay kinagat ni Arlong at nabasag. Pero hindi pa tapos ang ating bida sa pag-atake, at sinuntok si Arlong kaya nabasag ang ngipin nito. Biglang nagpalit ng pustiso ang Chokoy na kinagulat ni Luffy. Pinaliwanag ng Chokoy na kaya niyang magpalit-palit ng pustiso. Nakuha pa itong hangaan ng ating bida. Nagsimula ng mangagat ang Maoy na pating gamit ang kanyang matatalim na ipin. Tuloy sa pag-atake si Arlong pero ginamit ni Strawboy ang isang fishman bilang panangga. Tumaas ang presyon ng Chokoy sa ginawa ni Strawboy. May naisip namang idea ang ating bida. Muling nag-umpisa si Arlong sa pananakit, kaya binigyan ito ni Luffy ng isang malakas na sipa na kinatanggal ng ngipin ni Arlong. Bumangon ang Maoy na pating at sinabing walang silbi ang pagbasag mo sa aking ngipin, pero sinuot ni Luffy ang kanyang pustiso, kaya nainis si Arlong at muling umatake. Nakagat si Strawboy at sarkastikong nagsakit-sakitan. Nagpatuloy sa pag-atake ang Maoy na pating nagalit na galit. Nakagat ulit si Strawboy ng ngipin ni Arlong at napasigaw sa sakit. Kinagat nito ang Maoy na pating para makabawi. Tabla ang tagisan ng panga ng dalawang mandirigma. Sabi ni Arlong na kahit gamitin mo pa ang ngipin ko, mas malakas pa rin ang pangako. Muling kinagat ng Maoy na pating si Luffy sa braso at napasigaw sa sakit. Hinawakan ni Strawboy ang Chokoy at saka binaliktad at siniko sa lalamunan. Pabitaw ang Chokoy sa pagkakagat sa ating bida. Bumangon si Arlong habang kinakapa ang kanyang bukol. Samantala ang ating bida ay binunot ang ngipin ng Chokoy. Biglang nawala na lang si Arlong sa paligid at hinahanap ni Luffy. Nakita ni Luffy na may shark na lumalangway sa dagat. Lumubog sa ilalim ng dagat ang Maoy na pating at nagbabalak ng masama. Sinusubukan na aninagin ni Luffy si Arlong. Umatake si Arlong gamit ang kanyang sharp dart. Sa sobrang bilis hindi ito nailaga ni Luffy. Tumagos ang Maoy na pating sa pader na nagpapatunay ng lakas ng atake. Sinabi ni Arlong na pinapatagal mo lang ang kamatayan mo, Strawboy. Umatake ulit si Arlong at nailagan ito ng ating bida. Nabigla ang mga ito sa tibay ng ilong ng Chokoy. Paulit-ulit na inatak nito ang ating bida pero swerte at walang direct hit. Sinigawan ng mga tao na magtago si Luffy. Pero matigas ang bunbunan ng ating bida at sinabing hindi ako magtatago. Uhulihin ko siya at babaliin ko ang kanyang ilong. Nasa ilalim ng tubig si Arlong at naghahandang umatake. Habang si Strawboy ay kumukuha ng tiyempo. Umatake si Arlong at nagawang sapuhin ng ating bida ang Chokoy. Nagawang pigilan ni Luffy ang sharp dart ng Maoy na pating. Muling umatake si Arlong at nahulog si Luffy. Habang nasa air si Strawboy ay sinamantala ni Arlong at ginamit ang sharp dart. Ginamit ng ating bida ang kanyang gamgam fishnet at hinuli ang Maoy na pating. Pigilan ng atake ng Chokoy at saka nagpaikot-ikot si Luffy at ginamit ang gamgam spear. Nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Tumingin si Arlong kay Luffy na parang isang mabangis na sea king. Hinawakan niya ito at pinaikot-ikot sa ere na gigil na gigil. Binato niya si Strawboy pero wala itong epekto dahil rubber boy ang ating bida. Nainis si Arlong at mabilis na inatake si Luffy na nailagan nito. Kinuha ng Chokoy ang kanyang lagaring bakal. Paulit-ulit na hinataw nito ang lagari sa ating bida. Napakalaki ng damage na nagagawa nito na kinawawasak ng Arlong Park. Tumalon si Strawboy sa isang kwarto sa tuktok ng Arlong Park. Sinundan ng Maoy na Chokoy si Luffy sa kwarto. Tinanong ni Strawboy bakit ang daming papel sa kwartong ito. Sagot ni Arlong na ito ang kwarto ni Nami sa pagguhit ng mga map charts. Mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa mga kayamanan dahil sa accurate information na binibigay nito tungkol structure ng karagatan. Napakahusay niya para sa isang tao. Ang kanyang talento ay makakatulong sa pagtatatagpo ng Arlong Empire. Kaya ikaw na tao ka, hinahadlangan mo ang aking business kay Nami. Sagot ni Luffy na wala akong pakialam dahil si Nami ay aming navigator. Nilapag ni Luffy ang pen na ginagamit ni Nami sa pagguhit. Sa kanito hinawakan ang lagaring bakal ni Arlong. Binasag niya ang isang ipin ng lagaring bakal gamit ang kanyang kamay. Galit na si Luffy dahil sa mga pinagdaanan ni Nami sa kamay ni Arlong. Sinipa nito ang lamesa at nalaglag ito na kinagulat ng mga tao. Inumpisahan niyang wasakin ang mga nilalaman ng kwarto. Kitang-kita ni Nami na nahuhulog ang kanyang mga gamit na nagpapaalala sa kanya ng mga bad memories sa kamay ni Arlong.
Tuluyan ang lumuha si Nami habang nagpapasalamat kay Luffy. Galit na kinagat ng Chokoy si Strawboy para pigilan sa ginagawa nito. Hinawakan ni Luffy ang maoy na pating sa ilong at binali ang asset nito. Sinasabi nito ang kwarto na ito ay isang kulungan. Wawasakin ko ang lugar na ito para tuluyan ang makalaya si Nami sa mga kamay mo. Ginamit nito ang kanyang gambam axe at humaba ang hita. Binalik ni Arlong ang kanyang baling ilong sabay ginamit ang kanyang sharp teeth drill at kinagat si Luffy. Sinabayan ni Luffy sa pag-atake at tumama ito sa likod ni Arlong. Sa lakas ng puwersa ng atake ng ating bida, hinalikan ni Arlong ang bawat palapag ng Arlong Park. Habang si Arlong ay bulagta sa unang palapag, biglang gumuho ang Arlong Park. Nagising si Zoro dahil sa tumamang bato sa kanyang ulo at nakita nito na gumuho na ang Arlong Park.